Migs Nograles at kay Pulong ha. Dito naman tayo sa tawag dito 51 billion flood control. Tang inang yan. 51 billion. Ayon sa aking pananaliksik mga kababayan, Davao ang may pinakamalaking budget sa flood control or 51 billion noong panahon ni Duterte. At ito ay ibinigay nga niya sa first district ng Davao City. 51 billion. Ngayon, saan nga ba napunta ang 51 billion? Pakinggan natin ang balita, mga kababayan. Eto mga kababayan na pakinggan natin si Senador Antonio Trillanes. Saan mo nilagay? Diba? Kaya ang tanong dito, saan mo nilagay? Doon, makikita mo, puro mga flood control projects. Mga drainage. Kasi ito daw, ang according dun sa mga insiders sa ganyang kalakaran, yan daw mga flood control projects, yan yung may pinakamalaking pinagkakakitaan. Kasi bubuksan lang daw konti, yung kalye, then isasara na. Then hindi naman makikita physically ng COA yan o kung sino inspector, yung ganon. Kaya ang laki ng kinikita dyan. No? Doon mo makikita. Tapos sumasama nito, itong nire-report na nagkabaha, doon mismo sa lugar niya. Kaya ano nangyari doon sa flood control projects mo? Kung meron man. So apparently, kaya alam nyo, Christian, di ba ito si pasiga ito Kung maririnig mo, kumiri ito, parang siga. Pero simula last week, nung lumbas tong issue na to, not a word, Hindi ko alam kung saan ito nagmumukbok at pinoproblema kung paano siya magpapaliwanag dito. Kami, we're studying already kung anong iba't ibang mga kasong pwedeng i-file dito sa mamang ito. In the context of yung 51 billion allocation? Yes, kasi ganito yan. And ito sa di ba? Narinig nyo? Mga kababayan? Ito pa. It was a social media post by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund. Actually, mga kababayan, itong balita na to ay boses po ito ni si Umaga Diaz. Ang pangalan nun? Yung reporter ng ABS-CBN. Si Umaga Diaz. Ang pangalan nun. Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district. And when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos, and Congress raised it to 13 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distrito ito ay tama po at we confirm those budgets. COA says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Diba? Kita nyo? Ito pa. Pilipinas, tumanggap ng 51 billion pesos na alokasyon si Congressman Pulong Duterte sa huling 3 taon ng Duterte administration. Yan ang sinabi sa D0H ni House Appropriations Committee Chairperson at Ako Bicol, Congressman Elizalde-Co. Kinumpirma ni Saldico ng Ako Bicol Party List na tumanggap nga daw itong si Pulong ng 51 billion para sa flood control sa sinabi ni Trillanes. Actually, nagbe-base lang po tayo, mga kababayan, dito sa aligasyon, Kaya ang tanong dito, saan? Sa aligasyon ni Senador Antonio Trillanes, kung saan napunta ang 51 billion at ang Davao City ang may pinakamalaking budget sa flood control nung panahon na si Duterte ang presidente.
na 51 billion flood control budget. Oo. So, question ni Senador Antonio Trillanes, saan napunta itong 51 billion? Oo. Kaya ngayon, tumanggap ng 51 billion pesos na alokasyon si Congressman Pulong Duterte sa huling 3 taon ng Duterte administration. Yan ang sinabi sa D0H ni House Appropriations Committee Chairperson at Ako Bicol, Congressman Elizalde Co, batay sa pakikipag-ugnayan niya sa Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways. Ayon kay Congressman Co, very historical ang sobrang paglobo ng pondo sa unang distrito ng Davao City. Dokumento na lang umano ang kaniyang hinihintay mula sa DBM at DPWH. Pero kinumpirma na umano ito ng mga kagawaran sa kanya. DBM naman, I think, they're going to issue formal and totoo rin daw po. And gusto ko lang sana magkaroon ng formal na dokumento just to make sure na itong pero on the phone they confirm na nagulat din po na masyadong malaki, very historical itong sobrang paglobo ng pondo sa first district ng Davao City. Pag nakikita niyo dyan sa itong lista, almost lahat po yan na Mindanao. Kaya nagtaka ho talaga ako na sana dapat wala na hong baha sa Davao City kung nagamit po yun ng tamang naiplano. Naiplano po ng todo sa Davao City ang itong mga pondong to. Di ba? Nakita nyo, mga kababayan, narinig nyo? Sa laki ng pera na 51 billion na flood control nung panahon ni Digong na ipinasa nga ito sa first district ng Davao kasi flood control 51 billion. So ngayon, sabi nga ni Saldico, edi sana hindi tayo nagtaka ngayon, edi sana wala nang baha sa Davao. Kasi 51 billion, napakalaki yan. 100 million nga lang, 200 million, tapos na yung irrigation eh. 51 billion. Biruin ninyo ang 51 billion in 3 years. I-divide natin 12, 12, 12. Tatlong 12. Total ko ha. Mga kababayan, para mahiwagaan kayo. Ito dito tayo. 12 times 3. Mga kababayan, 12 times 3 equals 36. 36 ilang month, ilang months sa 3 taon, 36 months. I-times mo, i-divide mo sa 51 billion. Magkano per month? I-divide mo, mga kababayan. Divide 51 billion. Kung magkano per month, mga kababayan. Meron siyang 3 po. Wait. Baliktad. Ibaliktad natin. 51 billion. I-divide natin, divide 36. Meron kang 141 million a month. Diba? Matt Terence Lunario, mura na po talaga ang bigas ngayon. Biruin nyo sa 51 billion in 36 months in 3 years, merong 146 million a month. Diba? Every month yan, 146 million. Or 142. Kasi 6 na decimal point yan. Greater than, less than, di ba? 142 or 41 million a month ang natatanggap. Biruin nyo yan sa 36 months in 3 years. Ganon ang 41 billion. Magkano in day? Kasi 365. Dito naman tayo sa everyday. Di ba? 51 billion. Diba? Wait lang. 365 times 3 equals 1,095. I-divide natin sa 51 billion. Ito mga kababayan, kasi 51 billion.
Oh, divide natin sa 1,095. Oh, 460 hindi. 46 million. 46,575,000 a day. 46 million a day in 3 years. Yung 46 million every day, ilang pabahay na ang magagawa niyan sa Davao, at yung 141 million a month, ilang pabahay na yan sa first district ng Davao? Yun ang tanong ni Senador Antonio Trillanes, kung saan napunta. Si Senador Antonio Trillanes ang may tanong niya na mga Ito saan mo nilagay? Doon, makikita mo puro mga flood control projects. Mga drainage, kasi ito daw ang according dun sa mga insiders sa ganyang kalakaran, yan daw mga flood control projects, yan yung may pinakamalaking pinagkakakitaan. Kasi bubuksan lang daw konti, yung kalye din isasara na. Then hindi naman makikita physically ng COA yan o kung sino inspector, yung ganon. Kaya ang laki ng kinikita diyan, no? 'Di ba? 141 million a month in 3 years. 51 billion in 3 years. Sa 36 months in 3 years, meron tayong 36 months. So, kung monthly niyang tinatanggap yung 51 billion, tumatanggap siya ng 141 million a month. Kung daily niyang tinatanggap yan, tumatanggap siya ng 46 million a day. 365 days in 1 year. Tatlong 365 days. So, 1,095. I-divide mo yung 51 billion. So, meron siyang 46 million a day, 141 million a month, and 51 billion in 3 years. Grabe. Yan ang tanong ni Senador Antonio Trillanes. 1.4 billion a month, 1.4 billion a month and 46 a day. Oo, nabaliktad pala ako. Baka nga mga pera nila nilagay na sa ibang bansa eh. Actually mga kababayan, ako ayoko na magsalita yung patungkol sa pera-pera eh, kasi kung naalala ninyo yung ampatuan at magundadato na gulo, yung habang nire-read yung bahay nung ampatuan ba yon, ay makita nyo yung mga gilid ng bahay, may mga pera, may mga baril. Yung pader, yung likod ng pader. Sana may video nito sa TikTok eh. Mga kababayan. Sana may video sa TikTok yung patungkol sa ampatuan. Ampatuan house raid. Para makita natin. 14 na taon na po ang nakakaraan mula na mangyari ang Maguindanao Massacre. Ito ba The yun? horrors of the Maguindanao. Wait lang ha, mga kababayan. On November 20. This is your script for today and I'll just be right there. Isang bawang mantika, toyo at suka. Pwedeng palista na po muna. Kahit anong sikap, madalas di pa din sapat. Palista na naman. Kaya kahit nakakahiya, humihiram. 2009. Sino nga ba ang makakalimot sa nakakamimbal na pangyayari? Basta kung nakita ko yung sa balita, grabe. Tinatula ng hindi ba? On 7 March 2020, on 7 March. Grabe yun, yung kinalkal yung bahay. Bitbit ang mga search warrant. Higit 1,000 pulis ang sumalakay sa compound na ito sa Las Piñas City kaninang madaling araw. Base kasi Basta walang video dito eh. Kung nakita nyo lang kung gaano kadaming pera ang nasa gilid ng ganito,
winasak nila yung pader. Pera yan. No, pera. Mga baril, armas, pera. Oh, so yun lang ha, mga kababayan, yung ating live ngayon. Hindi ko na masyadong habaan sa inyo. Nako. Actually, mga kababayan, no, speaking of politics hindi nawawala dyan yung pera. Oh, alam nyo, sa totoo lang, ang makakapagsugpo ng korupsyon sa ating bansa, ditay. Yan lang. Kung aprobahan nyo, kung kaya namang gawin yan sa Singapore, kaya namang gawin sa Arab country, kayang gawin yan sa China, ang bitay, bakit hindi kayang gawin dito sa Philippines? Sabi ni Liquinio Lipio, pananalita mo pa lang hindi galing sa puso, ay putang ina mo, bakit ko pupusuin? Bakit ko galing sa dibdib ko? Bakit magmula sa puso ko yung mga sinasabi ko, putang ina, galing sa balita yan? At bakit ko isa puso? Pinagsasabi kasi chismis lang ang nalalaman mo. Kung talaga may kuda ka, kasuhan mo. Putang ina mo, Liquino Lipio. O ako, kasuhan mo. Ano yung kaso mo sa akin? Hindi Bakit mo ako ang papakasuhin? Hindi naman ako ang biktima. Putang ina nyo, mga DDS. Kung tama daw ang pinaglalaban ko, kasuhan ko daw yung binalita ko. Putang ina mo, ako ba ninakawan? Ako ba ang pinatay? Yan ang mahirap sa inyo mga DDS eh. Sinampal na kayo ng katotohanan, sabihin nyo pa rin hero. Walang hirong nakukulong. Tanga. Ang hero lumilipad. Ang hero naging invisible. Putang ina. Easter Sunday, may bobong nag-comment. Wala daw sa puso ang pananalita ko. Bakit kayo sa puso? Kailangan pa ba ng proof of acting? Kailangan ba dito mag-iisa sa putang ina? Grabe ang ginawa ng mga Duterte. Putang ina, hindi ako ganun. Bakit kayo sa puso? Putang ina, bakit ganun? Hindi dapat ganyan. Ganun ba? Pagkatapos ng isang oras kong yaw-yaw dito, hinatake ako sa puso. Kasi isinapuso. Putang ina. Apaka-bobo nyo talaga. Gusto nyo may feelings? Grabe! Mga kababayan! Si Laurel? Habang nagsasalita, may talata. Putang ina, mga DDS. Isa sa puso ko pa. Si Sara nga, Vice President, walang puso eh. Kung saan-saan napapadpad. Gagawin mo pa kung artista ako si Digong. I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Ganon? Hindi nga ako naniniwala kay Digong na nagrama-drama. Tapos ako dito, isa puso ko pa. Alam mo, sir, bago ka mag-advise sa akin, sa pamilya mo yan gawin. May kasabihan nga tayo, bago mo problemahin yung problema ng iba, problemahin mo yung sarili mo. I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Ganon? Tangina, yun yung sa puso sa inyo. Tangina, walang naniniwala sa ganyan. Ba't kayo sa puso dito? Hindi naman to acting. Ano to, Miss Saigon? Ano to, teatro? Alam niyo, itong mga DDS, ang lakas mag-advise sa mga BBM vlogger. Ba't hindi nyo sabihin yan doon sa mga DDS vlogger? Kasi ang mga DDS vlogger, binabasa lang kayo kapag may palipad kayo. Pag wala kayong palipad, di kayo napapansin. Lakas niyo mag-advise sa amin. Ba't hindi nyo subukang i-advise yung mga DDS vlogger na nakukontempt sa sobrang fake news? Kami dito na may mga sources, may mga pinapakitang ebidensya bago magsalita, kami pa advisean ninyo. Samantalang yung mga vlogger doon sa kabila, nagtatago na yung iba sa sobrang fake news, hindi nyo ma-advisean. Si Harry Roque, nagtago kasi fake news. Sino pa? Banat Bay. Maharlika. Yung mga host ni Kibuloy. Nawawala.